Good morning. This is Philippine Bible Methodist Shepherds College Incorporated, located in Villasis, Pangasinan, and this is Biblical Preaching 1 class, Practicum. Let's welcome Shekinah Bunuan. Salamat po. Magandang gabi po sa ating lahat. Hindi na po papakilala sa naman ako. So, unang-una po sa lahat, gusto ko pasalamatan ng Panginoon dahil mabigyan po ng opportunity para masalamuhan kayo at masabi sa inyo kung ano yung salita ng Diyos sa gabi. So, bago po lahat, tayo at ako po babasa ang text po natin. Hanap ito sa Ephesians chapter 4 verse 29. Sabi niya po dito, let no corrupt word proceed out of your mouth, but what is good for necessary edification, that it may impart grace to the hearers. Kaya po yung manalangin. Panginoon, andito po ang inyong anak sa harapan ng madaming tao. O Lord God, kayo po sana ang mag-gabay sa akin, na sana po lahat ng lalabas sa aking tila at paging Panginoon is galing po sa inyo at hindi po sa aking sariling isipan. Hindi ko po ito kakayanin dahil hindi na ako, pero alam ko po na with your knowledge and your wisdom, O Lord, namin kayanan ito. Sana po wala pong lalabas sa church na ito na hindi na-bless ng inyong salita. Guide me and protect each and every one of us, O Lord. Kayo po sana ang mapapurihan at masamba sa gabi ito. Jesus name we pray. Na-experience niyo na po ba yung time na nasa isa kayong situation na hindi niyo alam kung ano yung gagawin niyo? Yung kapag meron kayong kaharap na isang tao na kinoconfront kayo at kinocorrect kayo sa isang bagay na mali na ginawa niyo. Diba? Pag nandun tayo sa harapan, nandun tayo sa oras na iyon, o nasa puso natin, sakit, galit, buod. Pero sabi sa salita ng Diyos, hindi dapat poot ang lumabas sa ating bibig, kundi blessings. So sa oras na yon, paano natin masasabi? Paano lalabas ang blessings sa ating mga dila o bibig? Sabi nga po nila, the tongue is a powerful foe na hindi natin makontrol, lalo na kapag may galit sa puso natin at hindi nakakondisyon ito upang makipag-usap sa mga tao. Sabi din po nila, physical wounds may heal over time, but emotional and mental pain may not. Physical wounds, yung mga scratches, yung mga sugat, yung mga injuries, pwede yun maayos kagad ng oras. Pero yung maririnig natin na mga salita na masasakit, pwede natin dalhin yun hanggang sa pagtanda natin. So, paano natin may impart yung blessings sa ibang tao sa oras na iyon? Meron nga pong mga times sa pamilya po natin na tayong mga anak, pag may nagawa tayong mali, iko-correct tayo ng mga magulang natin dahil sa pagmamahal nila. Pero hindi po natin may iwasan na yung mga salitang yon is makakapagbigay ng sakit sa atin. Kahit na alam natin tama sila, masakit pa rin para sa atin. Sa mga magkakaibigan, kahit na joke lang na ganyan, is minsan nakaka-insulto. So, paano natin ma-impart ang blessings pag nasaktan tayo, pag galit tayo? So, meron pong itong mga ito is nangyayari sa ating buhay, sa everyday life natin, at hindi natin to mapipigilan. So, for us as children of God, how do we control our tongue in a situation na di natin kayang i-control dahil sa emotions natin? Paano tayo makakapagbigay ng blessing sa oras na iyon? Meron pong 2 points na gusto kong i-share sa inyo. First, a tongue that is connected to God blesses others. And secondly, a tongue that is careful to speak blesses others. A tongue that is connected to God. Ano po ba ang connection?
paano tayo makakonect sa Panginoon? A connection means a relationship with God. Ang relasyon na kasama natin ng Panginoon, yun yung nagko-connect sa atin sa Kanya. So, pag meron yung relationship natin at connection na yan sa Panginoon, makikilala natin siya, kung sino siya, kung ano ang kaugalian niya. Alam naman na po natin na God is love, God is caring, God is merciful, and full of grace. So, alam natin kung sino siya. At sa time na yon, dapat yun ang lagi natin nasa isip. So, pag kilala natin ang Panginoon, pag alam natin ang kanyang kaugalian, alam natin kung sino siya, is meron na yung time sa ating buhay na lahat ng ating gagawin is nakatuon na sa Kanya. So, meron na yung trust natin at paniniwala natin sa Panginoon. At pag meron na din yung paniniwala at trust natin sa Kanya, meron na din yung pagiging humble natin sa authority niya sa ating buhay. So, in having these things, in knowing these things, dapat yun yung lumalabas sa ating bibig. Yun yung naipapakita natin sa ibang tao. So, we can't control our tongue, but with the help and love of the Lord sa ating mga puso, na alam natin yung pagmamahal niya sa lahat ng tao, we can control it. So, we should align our thoughts and emotions sa Panginoon. So, isipin natin si God. Pagmamahal ang lagi niyang ibinibigay sa kanyang mga anak. So, as His children, dapat pagmamahal din ang maibigay natin sa mga tao. At isipin din natin, kung ako si Jesus Christ sa time na yon, galit ba ang lalabas sa aking puso? Or sa aking bibig? Or blessings? Or pagmamahal? Yun pa lang na question na iyon, alam na natin ang sagot. At yun na yung pagmamahal. To accept yung correction na yon at to accept yung nararamdaman ng tao na yon. What we say can be a curse or a blessing. A curse na makakasira sa buhay ng isang tao or a blessing na makakapagpatuloy ng buhay nila. A blessing is a motivation or encouragement na kahit nandun ka sa situation na hindi mo na kaya, nandun ka sa situation na parang hindi mo na alam kung ano yung sabihin mo kasi puno ka ng galit. Pag nasa iyo ang Panginoon, kahit anong lalabas dyan, kapag hinayaan mo si God, may control yung tila mo at yung mind mo, na ganyan is blessing ang lalabas at pagmamahal. So, and with God, with connection to God, it should be a blessing. Nga po. Sabi nga din sa James 4:7, sabi niya dito, therefore submit to God. Submit. Ibigay yung control sa lahat ng iyong ginagawa at sinasabi, sa lahat ng iyong, sa buong buhay mo, sa Kanya. At resist the devil and he will flee from you. So, yung kalaban po kasi na ganyan, puro negativity ang binibigay niya sa atin. Galit, kalungkutan, depression, yun ang mga binibigay niya sa atin. Kilala na din natin kung sino yung kaaway na yan. So, pag alam na natin na gano'n na nararamdaman natin, kapag alam na din natin kung sino ang Panginoon, sino pipiliin mo, yung kaaway na puro stress or mga kalungkutan or galit ang binibigay, or ang Panginoon na pagmamahal at caring ang binibigay. So, alam na natin kung sino pipiliin natin. Kaya, i-resist natin yung kaaway, which is Satan. I-resist natin yung negativity niya at ating lapitan ang Panginoon. At kapag nilapitan natin ang Panginoon, of course, God will protect us from that emotions, that pain na kinukos ng kaaway na ganyan. Kaya, ngayon, i-connect natin at i-submit natin yung sarili natin sa Panginoon upang i-control niya ang ating mga dila at yung kaaway is aalis sa iyong buhay. So, i-apply po natin ito sa ating buhay. Patuloy natin kilalanin ng Panginoon kung sino siya at kung ano ang kanyang mga ginagawa, kung ano siya sa ating buhay. Dapat alam natin yon. At hingin natin ang kagustuhan niya sa mga oras na sa tingin natin, makakapag
magsabi tayo ng mga salita na makakasakit sa mga tao. So, it's great din po to pray for patience and humbleness. So, kailangan natin talagang humingi ng tulong sa Panginoon through prayers. And to read the Bible. So, hindi natin malalaman din ang kagustuhan ng Panginoon kung hindi natin papakinggan or babasahin ang kanyang mga salita. Kaya, para magkaroon tayo ng connection to God at para makilala natin siya, we need to pray and to read the Bible, to know His will. Because it is the Word of God. So, pag alam na natin to at pag ginawa natin to, we know that He will lead us in His will, in His purpose, and in His plans sa ating buhay. Kaya if you know God, and we have been given His knowledge and wisdom through our connection with Him, we should know what He thinks in that situation. Alam na natin kung ano yung gagawin niya sa sitwasyon na yon. Alam na natin kung ano yung dapat niyang sabihin sa taong yon na kaharap natin. So, we should be careful to speak. O yun na po yung pangalawang natin point. We should be careful to speak. A tongue that is careful to speak blesses others. As I've said before po, we should align ourselves to who God is, kung sino ang Panginoon, and what would He want in that situation. So, alam na po natin na God is love. So, we should think about His love for you and others. So, hindi lang po ikaw ang mahal ng Panginoon, kundi pati yung mga tao na kinakaharap natin. Na kahit sinasaktan niya na tayo, yung taong yon na nasa harap natin, nagsasabi ng mga salita na makakasakit sa atin, huwag natin siyang gayahin. Kasi alam natin ng Panginoon, puro pagmamahal ang kaya niyang sabihin. Kaya din ni God na magsalita ng mga words na makakasakit sa mga tao, pero hindi niya ginagawa. Kasi alam niya na mahal, alam din natin na mahal natin siya, at alam niya na mahal niya tayo. Na puro pagmamahal ang binibigay niya sa atin, pwede natin itong i-share sa mga tao. So, wag yung mga salita na nakakasakit ang lumabas sa ating bigla, kundi ang pagmamahal lang ng Panginoon. So, in thinking of that love, yung pagmamahal ng Panginoon, we wouldn't want to hurt that person in front of us, because God wouldn't want any one of us to be in pain. Kaya nga, binigay niya yung anak niya, sinakripisyo niya na, kasi ayaw niya tayong mag-suffer, ayaw niya tayong mag-perish. Kaya kung yun yung nasa mindset natin at alam natin yun, yun din po ang gawin natin sa ibang tao. What should come out of our mouth? It should be love, care as in yung isipin mo kung ano yung makakabuti sa isang tao. Kindness, yung pagiging mabuti mo sa isang tao na hindi mo siya hayaang masaktan dahil sa'yo. Peace and patience. So yun po dapat ang lumabas sa ating dila. Yun po dapat ang lumabas sa ating mga bibig. Hindi puro curse, hindi puro galit at poor. So, meron po yung time sa akin noon, grade 10 po ata ako, na ganyan. Is meron akong kaibigan na depressed, na sinasabi niya sa akin yung problems niya. As a human, hindi ko na-experience yung nararamdaman niya. It's about, it's too personal, o kaya hindi ko na lang share. So, basta po doon sa time na yon, parang hindi niya na daw po kaya, gusto niya magpakamatay. Pero alam niyo po, I thank God in that situation na ginamit niya ako. Kasi before I spoke to her, I prayed kung ano po yung kailangan kong sabihin sa taong to para matigil yung pag-iisip niya ng negativity, para lumayas yung kalaban sa kanya, para makita niya yung pagmamahal ng Panginoon sa kanya. So, in that situation, God used me. So, ang sinabi ko po sa kanya, hindi ko na po maalala yung full na conversation namin, basta ang last na sinabi ko sa kanya, a parent loves a child. That, kaya kinokorek ng mga magulang ang kanilang mga anak kasi mahal nila sila. So, pag hindi sila kinorek ng mga magulang nila, hindi sila mahal. So, nung sinabi ko po yun, nag-thank you po siya sa akin, at nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi nakikita ko siya na ine-enjoy niya na po yung buhay niya at hindi na po siya ganon kalungkot sa kanyang buhay. So,
praise God in that situation. So, glory to God and all honor is for Him in that situation. So, dito rin po, sa James chapter 1, verse 19 to 20, bigyan natin diin po yung verse 19. Sabi niya dito, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, and slow to wrath. So, let every man be swift to hear, mabilis na makinig sa problema ng ibang tao, hindi chismis. Kasi negative po yun. Ang lagi nating papakinggan sa mga tao is yung concerns nila, kung ano yung problems nila. Kasi maybe in that time, gamitin tayo ng Panginoon, katulad ng paggamit niya dito sa akin ng time na yun, sa pagmomotivate at mag-encourage ng mga tao. So, sabi niya po doon is makinig tayo ng mabilis. Pakinggan natin sila. Lahat ng mga sinasabi nila, kahit para sa'yo is parang mali yung sinasabi nila, tignan po natin yung bigger picture. Tignan natin yung whole story muna bago tayo magsalita. So, pakinggan natin lahat ng mga iniisip nila, lahat ng concerns nila, at lahat ng nararamdaman nila. Sabi nga dito, slow to speak, careful to speak. So, pag alam na natin yung bigger picture, isipin pa rin natin kung yung sasabihin natin is makakatulong ba sa taong to o hindi. Kung yung sabihin ba natin is makakabless ba sa kanya o hindi. So, meron yung mga times na kailangan i-correct natin sila at meron din yung mga times na kailangan na careful tayo sa mga sinasabi natin. Kasi nga, lalo na po doon sa kaibigan ko na depressed na ganyan. Kung sinabi ko, hindi dapat ganyan ang pag-uutak mo, hindi dapat ganyan kasi mali ka. Sinabi ko yon, mas madedepress siya. Hindi siya mamotivate na mabuhay mali. Kaya tinulungan ako ng Panginoon. Binigyan niya ako ng knowledge and wisdom upang sabihin sa taong yon yung pagmamahal ng Panginoon sa kanya at ng mga magulang niya. So, dapat mabilis tayong makinig sa concerns and problems ng mga tao, pero careful tayo sa pananalita natin kung makakasakit ba ito or makakatulong sa taong yon. At slow to wrath. Wrath is anger. Dapat hindi